Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and breaking news lang po tayo dahil update po ito tungkol kay Apollo Kibuloy na sumuko na nga po kay Gen Edmundo Peralta or Commander of the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ngayong araw po mga kababayan, September 8. Ayan, kung makikita nyo po dyan sa litrato, yan nga po sumuko na nga daw si Kibuloy dito sa ating mga otoridad. Alam nyo mga kababayan, regarding dito sa issue na to ni Kibuloy, kung noon niya pa sana ginawa yan, kung noon pa siya sumuko, kung noon niya pa naisipang sumuko at nilinis yung pangalan niya para pasinungalingan itong mga ikinakaso sa kanya or allegedly na sinasabi nga ng mga crimes na ginawa niya. 'Di ba sana noon pa? Kasi tingnan nyo, kung ano-ano pa yung nangyari, may mga inosenteng tao pang nadamay. Ginawa pa niyang panangga na ang claims po nitong mga DDS at ng mga members niya, wala daw doon sa compound si Kibuloy. Pero ang dami pong nagsasabi na yung convoy doon daw nanggaling sa compound. I'm not sure which compound kasi marami silang properties diba? Pero yun nga, the fact na tinatago nyo nga So, paano nyo mapapaniwala yung mga tao na nagsasabi kayo ng totoo? Kumbaga, tinulungan nyong magtago itong puganting ito, di ba? Tapos, may mga nadamay pa ng mga civilian, and worst is may mga kapulisan tayo na nasugatan, nasaktan dahil dito sa tension nga between the PNP and the members of KOJC, di ba? So yun lang naman mga kababayan kung noon pa, kung nung una pa lang sumuko na siya, pinatunayan niya na wala siyang kasalanan, baka may mga iilan pa silang nabilog, 'di ba? At may ilan pang maniwala sa kanila. Pero dahil sa ginawa nila na sila mismo sinasabi niya nga siya may-ari ng universe Pero takot siyang harapin itong mga allegations sa kanya, yung mga ikinaso sa kanya. Takot siyang harapin. Sabi pa niya, hindi daw pipirmahan para makaakyat sa langit. Ikaw nga nagtatago Ikaw nga hindi mo kayang patunayan sa mga kababayan natin, kahit na lang sa member mo na wala kang ginawang mali, na wala kang kasalanan. Pero hindi Worst thing is, nagtago ka, ginawa mo pang kasangkapan yung mga miyembro mo para maitago ka, para hindi ka mahanap. Pero tingnan nyo nga naman mga kababayan, bilog ang mundo. Hindi palaging nasa taas kayo. Hindi palaging sa inyo aayon ang panahon. Siyempre, yung mga taong naargabyado nyo, yung mga taong naapi nyo, dapat naman talaga na kung mapatunayan na totoo talaga itong mga ikinakaso sa'yo, yung mga isasampang kaso sa'yo, dapat talaga na managot ka sa batas. Kasi dapat walang above the law No one is above the law, kahit sino ka pang Poncio Pilato. Kung si Jesus Christ nga noon diba, isinakripisyo niya ang sarili niya. Hinarap niya, diba, para sa sanlibutan. Alam ko na hindi tayo pare-pareho ng religion, pero syempre siya claiming na siya yung appointed son of God, pero nagtatago. Pero siya mismo walang paninindigan, 'di ba? Gagamit pa siya ng mga miyembro para maligtas yung sarili niya. So mga kababayan, breaking news po yan na sumuko na nga si Kibuloy. Pero ito talaga yung isa sa pinaka gusto kong pag-usapan ngayong araw. Ayan. So nakikita nyo po ba yan? So ang sabi, return 246 million kept in unauthorized bank accounts. DepEd told. Ayan. So basahin natin. Bali, galing po ito sa Philstar, Manila, Philippines, the Commission on Audit has directed the Department of Education to remit to the National Treasury a total of 246 million found to have been maintained in unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts as of end of 2023, the last full term of Vice President Sara Duterte as the DepEd Secretary.
Biruin mo mga kababayan, ilang buwan na nung nag-resign siya bilang DepEd Secretary, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa niya naaasikaso or na-turn over itong mga hindi pa niya nare-remit yung mga dapat niya remit, hindi pa niya na-i-turn over yung mga trabaho na dapat niya i-turn over sa panibagong DepEd Secretary. 'Di ba ganyan ka lazy, ganyan ka tamad yung ating Vice President, no? Eh, sabi nila, masipag daw, nagtatrabaho eh. Eh, bakit yan? Yan na nga lang yung hawak mo nun eh. DepEd, tsaka DepEd Secretary siya sa Vice President. Tapos, Vice Chairperson ng NTF-L ka. Biruin mo, yun na nga lang yung trabaho mo, pero hindi mo pa nagagampanan. Tapos, itong mga nauuto mo, eh, sinasabi, ang sipag mo daw. Eh, ito pa lang, oh, may resibo na, galing COA. Diba? Na may mga hindi ka pa na-i-remit, may mga hindi ka pa na-turn over na trabaho. Kasi kung matatandaan nyo, kung napanood nyo po yung hearings, budget hearing ng ng DepEd, no? Yung statement ni Angara. So, yun pag-uusapan din pala natin yung mga kababayan, no? So, dito muna tayo. So, ang sabi, a total of 246, 132, and 581 million cash in bank balance in central office and regional offices, ayan, was not reverted to the National Treasury contrary to existing laws, rules, and regulations. The Commission on Audit said its 2023 annual audit report on the DepEd. The Commission said the audit team's review and validation of DepEd's book revealed that some bank accounts were maintained without specific authority or legal basis. Furthermore, these bank accounts include collections, receipts from various sources still retained in the said unauthorized current accounts as standby funds and are kept available at their disposal. The audit body said such practice exposes the funds to risk of misuse or misappropriation as they could possibly be used to augment the financial requirements of unprogrammed activities and or settlement of valid obligation. The COA said the practice also contravened the general provision of the 2023 General Appropriations Act, specifically Section 4, which mandates all government offices to deposit to the National Treasury all charges, assessments, and other receipts or revenues collected that from part of the government's general fund, and Section 6 and 7, which both mandate the turnover to the National Treasury all trust receipts, performance bonds, and other deposits. Ayan, so ibig sabihin lang, lahat, as in lahat-lahat po ng mga resibo, lahat ng mga nagamit, iti-turn over yon. Kasi syempre, kaya nga tayo may COA, kaya nga may audit, para malaman kung saan ba napupunta yung mga pondo na nilalaan, kung doon ba talaga napupunta sa proyekto na dapat, or kung naibabahagi pa talaga siya, nagagamit ba talaga siya, at naibibigay talaga siya dito sa ating mga kababayang nangangailangan, di ba? The audit body also cited Section 65A of Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code, which states that all income accruing to the government agencies shall be deposited in the National Treasury or in any duly authorized government depository and shall accrue to the unappropriated surplus of the general fund of the government. The audit breakdown showed the DepEd's Central Office has been maintaining 2 trust accounts with Land Bank of the Philippines with a combined balance of 39.47 million without authority from the Permanent Committee as required under Section 66 of PD number 1445. One of the trust accounts was under the OSEC or Office of the Secretary with a balance of 38.66 million, representing collection of sales of bid documents, protest fees,
performance, security, bond donation, and other miscellaneous income. Central Office other trust account was under the name UNICEF Fund with a balance of 805,340. The amount came from the fund donated by the United Nations Children's Fund for the DepEd's Kindergarten Education Program. Furthermore, the DepEd Central Office was also found maintaining in various trust accounts a total of 15.9 million in unauthorized retention of collections. In a reply incorporated in the audit report, the DepEd Central Office said that a total of 11.14 million from 4 trust fund accounts was already remitted to the Bureau of Treasury as of March 2024. So, ayan mga kababayan. Mga kababayan, ibig sabihin lang na may mga na-flag ang COA, no, na budget po na hindi nagamit, yung mga misuse, yung mga misappropriation na budget na hindi pa po nare-remit sa National Treasury. So, yun nga pong na-flag nila, no, na halaga is 246 million na pondo na nasa iba't ibang bangko, no? So, ayan mga kababayan, biruin mo kailan siya nag-resign. So, kasi sasabihin na naman ng iba, hindi daw trabaho ni VP Sara yan. May mga USEC daw siya. May mga ASEC siya na dapat nag-aasikaso. Mga kababayan, nung budget hearing nga biruin mo yung confidential fund, hindi alam ng mga USEC niya kung saan nagamit. 'Di ba? Yung confidential fund last time, hindi alam ng mga USEC niya kung saan nagamit, and even the DepEd secretary hindi niya alam totally kung saan napunta yung 125 million. Kung ako nga halimbawa ako yung nagbabudget sa bahay, halimbawa lang, pagdating sa pera, kailangan kino-compute yan. Kailangan may breakdown ka dyan. Kailangan nakaayos yan. Ina-itemize mo pa kung ano yung mga ginastos mo. Lalo na yan. Na budget yan, na pera yan ng taong bayan. Diba dapat yan, kabisado mo, alam mo, pag inaudit, alam mo kung saan napunta yung pera, hindi yung parang magic lang na nawala. Hindi yan yung parang ghost employee at saka ghost scholar. Dapat alam mo kung saan napupunta yung pera. Kasi hindi mo pera yan Pera yan ng tax yan ng taong bayan na dapat pinahahalagaan mo. And bilang ikaw yung pinaka-namumuno, dapat sa'yo nagsisimula na ikaw dapat kabisado mo yan. Hindi pwedeng iaasa mo sa mga USEC mo, ISEC mo. Dapat ikaw ang gagawa niyan. Buti sana maintindihan ko kung napakadami mong ginagawa, napakadami mong trabaho. Dito nga makikita natin na maraming pondo ang hindi nagamit. May mga pondo na nakatenga na hanggang ngayon hindi pa nare-remit. So, ibig sabihin lang, yung mga proyekto noon, mas marami talaga yung mga hindi natupad na mga sinabing proyektong gagawin. Yun lang yung ibig sabihin nun. Kasi na-flag nila, nakita nila nung inaudit nila na may mga pondo noong 2023 na hindi nagamit, na nakastock lang dun sa mga bangko na yun na binanggit. Diba? Doon pa lang. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na si VP Sara 100% nagtatrabaho. Kasi ito numbers won't lie. Diba? Matitrace at matitrace talaga yan. Biruin mo yung ghost scholar nga na-trace Tapos ngayon yung confidential fund na-trace din. And ayan, yung yung budget sa DepEd na trace din. Matitrace at matitrace yan. Kaya nga the more na puro paninira yung ginagawa mo, masyado kang nagmamalinis, masyado kang naghuhugas ng kamay, at the end of the day, lalabas at lalabas ang katotohanan. Malalaman ng taong bayan yun, totoo. Kaya nga sabi ko nga dito sa mga kritiko ni PBBM na nagko-comment dyan sa mga post ko, hindi ko na kailangan siraan si Sara. Bakit ko sisiraan? Kung pwede ko naman ipakita kung ano yung totoo. Kung may source naman akong totoo, hindi yung katulad ng kay Maharlika na chismis lang, na may nagkwento lang.
Basta may nagkwento lang, ilalabas niya na. Ito, may mga sources ako na binabasa. Hindi ako yung basta-basta gumagawa lang ng kwento. Hindi ako yung mag-i-edit ng picture, hindi ako mag-i-edit ng video para lang mapatunayan na totoo yung claims ko kahit na fake naman yung video, fake naman yung picture. 'Di ba? So yan mga kababayan, update tayo ulit kung ano po yung mga ganap dito sa ating bansa. So ingat po tayong lahat and maraming salamat po.